Naharap sa reklamo ang isang dating kongresista ng Bulacan dahil sa umunoy pagpapaputok ng baril para takutin ang mga batang pumasok sa kanyang palaisdaan. Hindi naman itinanggi na inirereklamo na nagpaputok nga siya ng baril, pero ginawa lang daw niya ito para balaan ang mga batang naliligo umano sa kanilang fish pond. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Baka sa mukha ng 12 anyos sa si Maria ang takot ng makausap namin. Natatakot. Saan ka natatakot? Nagpaputok po kasi ng baril. Sariwa pa raw sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya at sa 3 iba pang kapwa-bata noong Lunes sa barangay Maginaw, San Rafael, Bulacan. Nagbibisikleta raw sila nang maisipang magpahinga sa isang lugar malapit sa palaisdaan nang bigla na lang may nagpaputok ng baril. Sa takot nila, napatalon daw sila sa palaisdaan. Pero muli raw nagpaputok ang isang matandang lalaki na tinawag lang niyang Tata Carding at napag-alamang si dating Bulacan Congressman Ricardo Silverio Sr. Tapos nalaman na putok ng baril yun. Nakita po namin siya. Yung pagpapaputok ba niya ng baril, saan yung direksyon? Pataas? Sa taas po. Dali-dali na raw silang umalis sakay ng kanilang bike. Kasama niya noon ang 13 anyos ng kapatid na si Elena. Pero naabutan daw sila sa kalsada ni Tata Carding sakay ng dilaw na kotse. Pinabitawan niya sa amin yung bike tapos binitawan ko yung isa namin kasamahan, hindi niya binitawan. Kinuha yung kamay niya, pinilipit, saka tinutukan ng baril sa leeg. Binuksan po yung bintana tapos sumilip po. Pinapunta po kami, sabi daw po, iwanan daw po yung bike. Nakauwi na lang daw sila nang pasakayin sila sa truck ng gwardya roon. Ayon sa magulang ng mga bata, sila na nga raw ang nanghingi ng dispensa matapos silang ipatawag at mapagbantaan. Inalip-pustapan niya kami. Mamasing niya pa yung mga bata. Sa susunod daw na makakita, sa morgue namin kukunin. Dumulog ang mga bata kasama ang kanilang mga magulang sa Women and Children's Protection Division ng CIDG para ireklamo si Silverio. So, mas paniniwalaan sila ng batas. Since na i-file na po ito at diretso po sila, may abogado po pala sila, ay hindi na po kami pwedeng mag-imbestiga at magsampa ng kaso ng doon pa rin sa pangyayari na yan. Yung forum shopping na po yun. Nireview ko lang po namin yun kanilang mga statements at nagbigay po kami ng payo sa kanila. Inirekomenda rin ng CIDG na isailalim sa counseling ang mga bata. Ayon sa Public Attorney's Office Upao, kung tutuusin, trespassing daw ang mga bata o iligal na pagpasok sa isang lugar. Pero sa kaso raw ng 3 bata, itong Juvenile Justice Welfare Act, pag ang bata ay ang edad ay 15 years old and below, ay hindi pwedeng makulong, hindi pwedeng makasuhan ng kaso kriminal. Pero may pananagutan rin daw ang nananakot. Pananakot pa rin yun. Sa harap ng may epekto sa mga bata yun, child abuse pa rin yun. Hindi naman itinanggi ni Silverio na nagpaputok siya ng baril, pero ito raw ay para balaan ang mga bata na naliligo sa kanilang fish pond. Binusinahan daw niya ng sasakyan pero nagsitakbo. Itinanggi naman niya ang umano'y panunutok ng baril at pananakot. Ba't ka tututok ang batang maliligo, tututukan ko ng baril? Common sense dictate. Apo. Kaya lang ako nagpuputok ng baril for them to stop. Para huwag tumakbo rin sa kwan. Dahil tatakbo na naman sasakay sa bisikleta, hindi ko makakausap. Legal din daw at may lisensya ang kanyang baril. Ang mga bisikleta raw, sadya niyang pinaiwan para makausap ang mga magulang. Handa rin daw siyang harapin ang reklamo sa kanya. Ayaw mo sila magdemanda, di punta ko sa husgado. Sabihin ko sa husgado yung sinasabi ko sa inyo. I cannot say more than that. Marisol Abduraman, GMA News.